Isang maliit na batang babae ang naglakad papasok sa isang botika kasama ang kanyang may sakit na lola. Habang naglalakad sila papunta roon sa mainit na kalsada, halos hindi tumigil ang pag-ubo ng matanda. Hawak-hawak ng bata ang kamay ng kanyang lola habang mabagal silang naglalakad, parang natatakot siyang baka lalo itong manghina. Pagdating nila sa loob ng botika, dumiretso sila sa counter para kunin ang mga gamot na kailangan ng matanda. Isa-isa itong inilagay ng tindera sa mesa, mga antibiotiko at ilang bitamina. Pagkatapos ay sinabi ng tindera ang kabuuang halaga. Dahan-dahang binuksan ng lola ang kanyang lumang pitaka. Maingat niyang binilang ang mga barya at papel na pera. Ilang ulit pa niya itong binilang, pero kitang-kita na kulang ang pera niya. Mahina niyang sinabi, halos pabulong. Pakialis na lang po ang mga bitamina, antibiotiko na lang. Tahimik na nakatayo sa likod nila ang isang lalaki na naghihintay din na makabili ng gamot. Narinig niya ang lahat ng nangyari. Nakita niya kung paano nagbilang ng pera ang matanda at kung paano ito napilitang alisin ang ibang gamot para lang magkasya ang pera. Dahan-dahan siyang lumapit at tinapik ang balikat ng matanda. Sama na po ang bitamina, sabi niya. Ako na ang bahala sa kulang. Agad umiling ang matanda. Wag na iho, ayos na ito. Ngunit ngumiti lang ang lalaki. Hayaan ninyo na po, gusto ko pong makatulong. Binayaran niya ang kulang na halaga. Wala nang sinabi pa. Pagkatapos ay tahimik siyang naglakad palabas ng botika. Matagal siyang pinanood ng batang babae habang papalayo ito. Pagkatapos ay tumingala siya sa kanyang lola. Lola, bakit po niya ginawa iyon? Hindi naman niya tayo kilala? Ngumiti ng marahan ng matanda. Dahil may mga tao talagang mabuti ang puso, apo. Nang gabing iyon, nainom ng lola ang parehong gamot, ang antibiotiko at ang bitamina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakatulog siya ng mahimbing. Umupo ang bata sa tabi ng kama ng kanyang lola. Tahimik lang siyang nakatingin habang unti-unting bumagal ang paghinga nito. Doon niya naramdaman ang kakaibang ginhawa na parang may taong hindi nila kilala ang tumulong para gumaan ang gabi nila. Lumipas ang ilang linggo. Isang araw sa paaralan, nagtanong ang guro sa klase, may nakita na ba kayong tunay na kabutihan? Nagtaasan ng kamay ang mga bata. May nagsabi tungkol sa mamahaling regalo. May nagsabi tungkol sa malalaking tulong na nakita nila. Tahimik lang ang batang babae sa una. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ikinuwento niya ang nangyari sa botika. Kung paano may isang lalaking hindi nila kilala ang nagbayad ng maliit na halaga. Kung paano dahil doon ay nakatulog ng mahimbing ang kanyang lola noong gabing iyon. Habang nagsasalita siya, natahimik ang buong klase. Matagal siyang tiningnan ng guro bago ito nagsalita. Ang kwento mo, sabi ng guro ng mahina, ang pinakamagandang sagot na narinig ko. Pagkatapos ng klase, kinausap siya ng guro sa tabi ng silid. Kumusta na ang lola mo? Sumagot ang bata. Kailangan pa rin po niya ng gamot. Pero kinakaya naman po namin. Kinagabihan, hindi maalis sa isip ng guro ang kwentong narinig niya. Ikinuwento niya ito sa kanyang asawa. Pareho silang natahimik habang iniisip ang simpleng kabutihan ng isang estranghero. Kinabukasan, pumasok ang guro sa paaralan na may hawak na maliit na sobre. Tinawag niya ang bata at inilagay iyon sa kanyang kamay. Ibigay mo ito sa lola mo. Nagtaka ang bata. Bakit po ninyo ginagawa ito? Ngumiti ang guro dahil may isang estranghero na nagsimula ng kabutihan. At dinala mo iyon sa silid-aralan. Ngayon naman, gusto kong ipagpatuloy iyon. Maingat na hinawakan ng bata ang sobre habang naglalakad pa uwi. Pagdating niya sa bahay, ibinigay niya iyon sa kanyang lola. Binuksan ito ng matanda sa mesa ng kusina. Pagkakita sa laman, napahawak ito sa bibig. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ng bata. Tumingala ang matanda na may luha sa mga mata. Isang tao lang ang nagbayad ng maliit na halaga para sa isang estranghero, pero tingnan mo kung gaano kalaki ang naging bunga nito. Hindi kailanman nakalimutan ng batang babae ang mga salitang iyon, dahil minsan, ang isang maliit na kabutihan ay hindi nananatiling maliit
lumalaki ito, naglalakbay ito, at bumabalik sa paraang hindi mo inaasahan. Minsan sa buhay, hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng isang maliit na kabutihan. Ang isang simpleng pagtulong, isang maliit na halaga o isang sandaling malasakit ay maaaring maging dahilan ng pag-asa para sa isang taong halos mawalan na ng lakas. Sa mata ng iba, maaaring maliit lang iyon. Pero para sa taong nangangailangan, iyon na ang sagot sa kanilang panalangin. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang kabutihan ay parang binhing itinatanim. Kapag itinanim mo ito sa puso ng iba, hindi lang iyon nananatili doon. Lumalaki ito, kumakalat ito, at minsan bumabalik ito sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang taong tumulong sa botika ay maaaring nakalimutan na ang ginawa niyang maliit na kabutihan. Pero sa buhay ng isang bata at ng kanyang lola, iyon ay naging alaala na habang buhay nilang dadalhin. Dahil sa isang simpleng pagtulong, may isang gabi na naging payapa, may isang kwento na naibahagi sa iba, at may isang guro na naantig ang puso para ipagpatuloy ang kabutihan. Ganito kumilos ang kabutihan sa mundo. Kapag may isang taong naglakas loob na gumawa ng mabuti, nagiging inspirasyon ito sa iba na gawin din ang tama. Unti-unti, nagiging kadena ito ng kabutihan na patuloy na nagpapagaan ng buhay ng maraming tao. Hindi natin kailangang maging mayaman o makapangyarihan para makatulong. Minsan, sapat na ang isang maliit na hakbang ng malasakit. Dahil sa mata ng Diyos, ang kabutihan na ginagawa natin para sa kapwa ay hindi kailanman nasasayang. Tulad ng sinasabi sa Lucas 10:33 hanggang 34. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay ang napadaan sa kanya at nang makita niya siya ay nahabag. Lumapit siya, tinalian ang kanyang mga sugat, binuhusan ng langis at alak, isinakay sa kanyang hayop, dinala sa tuluyan at inalagaan siya. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay kung kilala mo ba ang taong tutulungan mo o hindi. Ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa pusong marunong mahabag. Dahil sa huli, ang isang maliit na kabutihan ay maaaring maging simula ng isang napakalaking pagbabago sa buhay ng ibang tao. At kung mas marami sa atin ang pipili na gumawa ng mabuti, mas gagaan ang mundong ating ginagalawan. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.